panandali ang sakit lang ba? The God of grace will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Amen. Hallelujah. So, trials are temporary lang mga kapatid. Amen. But trials will lead us to blessing, Amen. maturity, and eternal rewards. Amen. Amen. So, huwag tayong manghina. Huwag tayong mag-focus sa ating mga trials, sa ating mga problema. Mag-focus tayo sa kabutihan lagi ng Diyos. Amen. Kasi the Lord will always be good, faithful, great. Lahat na sa Kanya na lahat. Pero yung hindi yung magbabago at hindi yung mawawala ang kabutihan ng Diyos. Pero ang problema, panandalian lang yan. Kaya huwag kang mag-focus, huwag tayong mag-focus sa mga pagsubok, sa mga trials, sa ating sitwasyon. Mag-focus tayo sa kabutihan ng Diyos, manalig tayo sa Kanya, maniwala, magtiwala. Kapag yun ay, lahat-lahat yun, manalig ka, maniwala ka, magtiwala ka, magiging magaan lahat yun, at magiging ma-overcome mo yung trials na yun, magiging victorious ka. Amen. At ang reward is blessing, maturity, and eternal rewards. Amen. 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 So, dito na tayo. So, bakit? Ano ito? Tapos na ito. So, ano naman po ang dapat nating attitude kapag tayo humaharap sa pagsubok? Kanina, di ba, purposes yan eh. Layunin yan. Ito naman yung attitude natin. Attitude that God embraced the dealings of God. So, anong dapat attitude natin? Ito ba i-embrace natin o tatalikuran natin? Embrace. O i-reject natin? Embrace. Kita ko? Lumabas na. Lumabas. So, PCR. So, i-reject ba natin ito o i-embrace natin? Embrace natin, mga kapatid. Hindi naman po sa pagyayabang mga kapatid ay talagang in-embrace ko po yung matinding pagsubok sa buhay ko. Unang-una, I need to go to the Lord for prayer. Ayan, sa James 1:5-13. Hindi siguro ako nakatayo sa harap ninyo ito kung hindi ko po ginawa ang lahat ng ito. Kaya masasabi ko po na God is so good, God is so faithful, God is love, God is God is everything talaga mga kapatid. Tulad ng sabi ko at sasabihin ko lagi, wala tayong option kung hindi i-embrace, tanggapin at dumulog kay Lord kapag tayo'y nagkakaroon ng mga dumaranas ng pagsubok mga kapatid. Asahan nyo yung magiging victorious kayo, magiging malakas kayo, magiging matatag kayo, magmamature kayo, at ang character nyo ay magiging like character of Jesus. Amen? Amen. So una, prayerful attitude. Sa James 5:13, ang sabi dito is, if anyone among you suffering, let him pray. If anyone cheerful, let him sing praise. Manalangin daw tayo kapag nahihirapan o nagdurusa. Nagdurusa at umawit ng papuri kapag masaya. Mga kapatid, ang problema ay pagsubok tayo sa hirap man o sa ginhawa, tayo po ay manalangin. Dumulog tayo lagi. Sa hirap at sa ginhawa o sa ligaya, mga kapatid, kailangan natin lumapit kay Lord. Amen. Hindi yun Laging times problema of problems lang doon tayo magiging prayerful. Wag po mga kapatid. Kahit na may pagsubok o wala, kailangan po magiging attitude natin is pray. Pray, dumulog kay Lord para ma-form yung ating character po mga kapatid. Kasi hindi po tayo mababago, hindi ma-form yung character natin kung hindi tayo magpre-pray, kung wala po itong prayerful attitude natin. Amen? So, ayan. Number 2, syempre, number 2 is contrite attitude. Contrite means ito yung true repentance, yung pusong nagsisisi. True repentance and true humility before God. Siyempre, pag tayo nanalangin, siyempre, kailangan natin magsisi. Kailangan natin magpakumbaba sa Kanya kasi
ang nagpapakababa ay siyang itataas ni Lord. Amen. Kailangan natin humingi ng tawad. Kailangan natin magpakumbaba sa Kanya. That without Him, we are nothing. At hindi natin kayang harapin ang mga pagsubok kung wala siya. Kaya syempre, kailangan natin magpakumbaba. Kailangan natin humingi ng tawad. Kailangan natin manalangin. Amen? Sabi nga sa Psalm 50, ano to? Sa 1 Peter. ay, hindi pala Peter yan. Hindi yan. Mali pala ito. Sa Psalm 51:17. Ito, 51:17 ito. 51:17. Psalm 51:17 ito. Ang sabi doon is, the sacrifice of God, our broken spirit, a broken and contrite heart of God, you will not despise. God values our humility and true repentance over our, outward sacrifice. Mas gugustuhin ni Lord, mga kapatid, yung makikita niyang mababa loob kesa pag yung nag-o-offer ka sa Kanya ng ibang bagay. Mas mahalaga kay Lord yung kababaang loob. Pag dumulog tayo kay Lord. Amen? So, kailangan po natin mag-pray, humingi ng tawad, magsisi. Siyempre, paano tayo sasagutin ni Lord kung hindi tayo makikipag-usap sa Kanya, kung hindi tayo magpapakumbaba sa Kanya at magsisi, di ba? So, number 2 is reflective. Sa Hebrew 12:3. Ang sabi doon is, tularan ang pagtitiis ni Jesus sa matinding pagsalungat ng mga makasalanan upang tayo manghina o mawalan ng pag-asa sa ating mga pagsubok. Huwag tayong paghinaan ng loob. Focus lang natin yung paningin natin kay Jesus na magtatagumpay tayo sa hirap bilang inspirasyon ng ating pananampalataya. Amen? Siyempre, reflective attitude. Siyempre, kailangan natin suriin ang ating mga sarili, pag-uugali, emosyon, mentalidad. Siyempre, kailangan ng Diyos makita sa atin yung pagpapakumbaba na hindi natin kaya kung wala siya. Huwag natin pairalin ang ating pride. Kailangan pag dumulog tayo kay Lord, tanggalin natin yung mga pride natin. Kasi ang gusto ni Lord yung magpakumbaba tayo. Kasi nakikinig si Lord pag magpakumbaba tayo, mga kapatid. At sasagutin niya tayo. Amen? So, Amen. Next is praising attitude. Ito, praising attitude. Praising attitude. Sabi ko nga, sa ginhawa, sa hirap, Praise the Lord. praise the Lord. Amen? Kailangan natin purihin si Lord kahit na tayo humaharap sa problema. Sabi nga sa Psalm 71 verse 14, ako naman samantala ay patuloy na aasa kay Lord at magpupuri at pupurihin katuwina. Amen. Sa kabila po ng ating paghihirap o pagsubok sa buhay, piliin po natin magtiwala at maggalak at purihin ang Diyos, mga kapatid. Alam niyo, nung nagkasakit ako, siguro isang 1 week lang yata ako nag-absent. Or 2 weeks siguro. Salamat kay Lord. Kasi yun ang nararapat. Hindi yung porque dumanas tayo ng pagsubok, kung maharap ng pagsubok ay feeling ko ka na, feeling lost ka na. No. Lalo ka magiging lost pag nag-feeling lost ka. Yes. Kaya the more you praise God, the more na magiging malakas, matatag ka sa mga pagsubok. Amen. Amen? Amen. Amen. So, at nandun lagi, makikita lagi yung peace ni Lord sa iyo pag patuloy mo siyang pupurihin during your trials and tribulation in life. So number 6, enduring attitude. 1 Corinthians 10:13. Ang sabi doon is, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. So sa halip na pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo
tayong lahat ng lakas upang mapagtagumpayan natin ito. Kaya dapat manalig tayo mga kapatid at maniwala sa mga pangako ni Lord kasi God is a promise keeper. He always fulfill His promises. Kaya wag mag-sway yung faith ninyo sa kay Lord. Kasi the more na ano to, yung magdaranas kayo ng mga pagsubok, the more na mag-draw near kayo kay Lord, the more na kumapit kayo sa Kanya at paniwalaan nyo at pagkatiwalaan nyo at i-claim nyo sa buhay yung Kanyang mga salita. Mga kapatid, tingnan nyo, makikita nyo yung magiging outcome ng mga problema ninyo. Amen? So mga kapatid, ang Diyos po ay tapat sa Kanyang mga pangako. Bibigyan niya tayo ng lakas para malagpasan natin ang mga pagsubok sa ating buhay at maasahan. At hindi niya tayo pababayaan. Amen? Ang kailangan po natin gawin, sabi ko nga sa inyo, maniwala at tiwala sa Kanyang mga salita at pangako at malalampasan natin ang mga pagsubok sa buhay. Amen? Kaya huwag po tayo mag-sway. Patuloy natin i-pray na hawakan niya yung ating mga puso, ang ating mga pananalig, at patuloy po tayong lumapit, magtiwala, maniwala at magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Tayo po ay lalabas na victorious, tayo po ay lalabas yung character po natin. Kasi the character of Jesus is victorious. Amen. Healing, love, forgiveness. Makikita po niya yun sa ating pagkatao. Amen? Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong maghina. The last one is joyful attitude. Sa Matthew 5 verse 12, ang sabi doon is, magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Amen? Dahil po sa ating attitude during our trials, blessing po ang kapalit niyan. Amen. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong manghina. Patuloy tayong lumapit kay Lord at maniwala, magtiwala, manampalataya kay Lord. Tignan nyo, magiging victorious po kayo, magiging matured, makikita, pag matured ka, makikita na yung character sa inyo. O, hindi ka na magiging nega, hindi ka na magiging marites,